O ngayon, ano sinasabi ko? Mga kapatid, that was way back in the 1980s. Anong taon na ngayon? Nandito pa ako sa harapan. Nakayagan ang Diyos ng propaganda. Hindi siya marunong magpabaya. But we need to trust. We need to trust. Question. Ano pong pangangailangan ngayon? For what do you need to be protected from? For what do you need God's provisions? Asa? Bear it in your heart, bear it in your mind. And bring it to the Lord today. Number 3. The value of putting one's faith in God's direction. Genesis 31, verses 1 to 21. Now, mga kapatid, sa tanang buhay ni Jacob, ginawa niya yung mga bagay na alam niyang gawin sa kanyang sariling paraan. Okay. Naalala ko tuloy yung kanta ni Frank Sinatra. Ang walang kamatayan, my way. Walang kamatayan yung awit, pero dahil sa awit maraming namatay. Di ba? Now, ano sinasabi ng awit na yun? Ganun ang marami sa atin. We want to do things our way. And throughout Jacob's life, makikita natin si Jacob laging dumidiskarte. Laging gumagawa ng paraan sa mga bagay na gusto niyang narating at mapa sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sariling diskarte. Ganon si Jacob. No? Pumasok siya sa kasunduan kay Laban, diskarte niya yun. Hindi naman siya humingi ng patnubay sa Diyos eh. Hindi niya naman sinabi, Lord, ikaw nga ang mauna sa akin, patubayan mo ako kung sino ang dapat kong pakasalan, kung si Rhea ba o si Rachel. Hindi, sino si Rachel? So, kahit na pabawan niya ng 14 na taon, sige lang. Diskarte niya yun. Nangukuhin niya ang tatay niya at nakawan niya ng karapatan ng kuya niya. Diskarte niya yun. Nang tumakas siya sa kuya niya, dahil niloko niya ito, nakawan niya ng karapatan bilang panganay, diskarte niya yun. Kanyang diskarte ang pinahiran niya. So, ano nangyari? Dahil sa paghiran ng kanyang sariling diskarte, makikita natin siya ako na dumanas din ng mga kapalpakan sa buhay. Alam mo, ang malungkot, mga kapatid, ganun din tayo eh. Hanggang kaya natin dumiskarte, diskarte tayo. Hanggang kaya natin gawa ng paraan ang isang bagay, gagawa tayo ng paraan. At madalas ang huling takbuhan, sa halip na unang takbuhan, o takbuhan, ay ang Panginoon, siya yung madalas na nagiging huli. Anong sitwasyon meron ka sa buhay mo ngayon na kailangan mo ng direksyon ng Diyos? At hiningin mo na ba yung patnubay niya para sa buhay mo? Hiningin mo na ba at pagkalooban ka niya ng linaw ng puso at isip? Nasa buhay niya po, sa Genesis 31, makikita natin dito na eventually, Jacob was blessed when he followed the Lord. Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, bumalik ka na mula sa lupain ng kanyang piling si Laban. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang. Kung saan nandoon si Isaac,
at ang kanyang ina. Nung time na yun, nung nag-decide si Jacob na bumalik sa lupain ng kanyang ama, that was the time that Jacob was all the more blessed. Lalo siyang pinagpala. Bakit? Kasi nagsimula na siyang magtiwala. Nagsimula na siyang manampalataya sa direksyon, sa patnubay, sa gusto ng Diyos para sa kanyang buhay. Nasa ba yung mga dalaga? Gusto makita ko kami ng mga dalaga? Mga dalaga, nasa naman. Wala na dalaga dito. Bakit parang nangyayari ng mga dalaga? Mga dalaga, nasa naman. Ayan. Mga dalaga dito sa kabilang side. Ayan. Mga dalaga. Okay, basta sasagot sa mga naniligaw sa inyo, matuto kayong mamili. Matuto kayong bumili sa Panginoon. Sabi ng ibang dalaga, di siya wala na nakakita dito sa church. Di ba sa kanakamata mo? Baka naman meron kang hindi nakikita. O iba talaga ang hinahanap mo. Na kung kayo naghahanap, tiyakin nyo, hinahanap ninyo, mananampalataya rin katulad ninyo. Huwag kayong umanap ng isang tao na malayo ang loob at puso sa Panginoon. Dahil pag malayo siya sa Panginoon, ilalayo ka na rin sa Panginoon. Tandaan niyo. Mga binata, nasa naman. Binata na binata. Hanggang iba binat na. Mga binata, ito na binata. Ang dami po ha. Huwag kayong manliligaw kung ang balak nyo lang ay pumorma. Pag ang balak nyo lang ay pumorma at nalaman ko yan, kahit hindi kita anak, tutok-tukan ka pa. Kung kayo'y manliligaw, tiyakin ninyo na gusto nyo pumasok sa relasyon at yung relasyon na yung pagbubuokin ng Diyos, yun ay yung taong inyong pakakasalan. Okay. Kasi yung mga may asawa, mga lalaki, masaya ba kayo sa inyong mga asawa? Talaga? Ang sabi, if you marry a good wife, okay na yun, if you marry a good wife, then you are complete. Wow. Kung tuwa pa kami. Kulang pa rin. Now, if you marry a bad wife, you are finished. Now, if you marry a wife who loves shopping, then you are completely finished. Biro lang. Biro lang naman. Lahat naman tayo, gusto natin mamimili, diba? Kung mayroon ka ng pamilya, why not? Pero ang tanong kasi dyan, hinihingi ba yung direksyon ng Diyos? We ask for God's direction. Bawat bahagi ng buhay natin, mga major decisions in life, major purchases, mga major na purchases. Bibili ng lupa, bibili ng bahay, bibili ng sasakyan. Major yun eh. Okay, sige. Parang mo na sa mo. Okay ba ito?
Pero, huwag naman kayo katulad ng iba na masyado namang literal. Pupunta ng grocery, bibili ng toothpaste. Sabihin, Lord, COVID ba o pulsa? Ano gano'n? Umamit ka naman na sentido ko yun. Okay. Proverbs 3, 5, and 6. Very familiar tayo. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will, ano sabi? Direct your paths and straight. Okay, mga kapatid, trust in the Lord. Follow His direction. Psalm 32 verse 8. Sabi doon, I will instruct you and teach you the way you should go. Psalm 32 verse 8. Okay. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid, yung salita ng Diyos ay liwanag sa ating landas. Gabay. So kung yan ang mga bagay na hindi mo alam, kung ito ba ay marapat sa paningin ng Diyos, pagbasihan mo ang kanyang salita. No? Pakinggan niyo po ito. Hindi ka bibigyan, hindi ka dadalhin ng Diyos. Okay, ha? Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang bagay na sumasalungat sa kanyang salita. Never na gagawin ka ng Diyos. So, kung ang isang bagay ay pahasang salungat sa sinasabi ng Biblia, hindi yan ang una ng Diyos para sa iyo. Di ba na? Nagkaintindihan mo tayo? So, malalaman mo lang na yan ay salita ng Diyos at ang order ng Diyos kung yan ay sumasang-ayon sa nakasulat na. Pag salungat sa nakasulat na, huwag kayong maniniwala. Kahit pa nagsasalita ay guro, kahit pa nagsasalita ay pastor, kahit pa nagsasalita ay obispo, kung ang sinabi niya salungat sa nakasulat, huwag mong tatanggapin. Hindi yan ang direksyon ng Diyos para sa buhay mo. Maliwanag po? Maliwanag po ba? Nandiyan pa kayo? Okay. So, mga kapatid, ang tanong, saan natin kailangan ang direksyon ng Diyos ngayon? What do you need God's direction for? What is it that you want to see the hand of God guiding and directing you today? God is more than able to do just that. To guide you, to direct you. But we have to ask, God, please guide me. Tama ba ito? Ito ba ang dapat para sa akin? Ito ba yung makakatulong? Ito ba yung makakabuti? Hilingin natin sa Panginoon. Okay, number 5. Tama ba? Oh, number 4. Sorry. The value of peaceful relationships. Yan. Sino dito ang gusto ng mapayapang relasyon? Siyempre naman. Ayaw natin ang may away, lalo na sa pamilya, di ba? Hindi minsan ko lang nabanggit dito na muli hindi ako nagulas noon sa aking kapitbahay. Kahit ngayon ako mag-marites, nakakapag-marites ako na wala sa oras. Kasi naririnig ko lahat eh. Naririnig ko. Yung babae, hindi ko lang po, hindi po siya bumangera. Bumangera is a very
small world. Ang tawag ko sa kanya, talakera. Hindi lang bumangyan, talak. At mahilig siyang magpalampak. Alam mo yung palampak? Pag sinabing pinalampak mo ang isang tao, sinusukat mo yung kanyang pagkatao. Sinusukat mo parami yung pagkatao ng kanyang asawa. Nasabihan niya yung kanyang asawa, kalbo ka naman eh. Nakalagrak dyan. Ikaw pa yun, hindi naman ikaw. Pero totoo yun, sinasabihan sa akin, pangit ka, kalbo ka, wala ka silbi, inutil ka. Wait ako, paano ba naman ito? Tapos yung mga anak niya, bobo ka. Tapos sasabihin, ang baho mo, maligo ka. Kung pati ba naman yung baho, pati ba naman yung pagligo, kailangan maligo ka. Magnanakaw ka, kinuha mo na naman yung barya dito. Lahat. Umaga, tanghali, gabi, hating gabi, walang oras na pinapili. Na kapag gano'n ang inyong bahay at buhay, masasabi mo para ka naman nasa impyerno. Impyerno sa lupa. Kabayan natin ng ganyan. Normal sa tao na magangad ng kapayapaan. Nung hinangad din ito ni Jacob, so ano nangyari? Matapos na maglingkod ni Jacob ng 20 taon kay Laban, eventually, nagbalak siyang magtumakas. Itatakas niya yung kanyang dalawang may bahay, pati yung kanyang kabit, at yung kanyang mga anak, at lahat ng kanyang mga alagang hayop, ang kanyang mga ari-arihan, at pati ng kanyang mga utusan. So itinakas niya. Si Laban ngayon, at yung mga kapatid ni Leah at ni Rachel, nagalit. Sabi, lusubin natin sila, habulin natin sila.